Hey guys, good morning! Welcome back to my channel. This is Jonathan Orbuda and you're watching I Love Tansyong TV, a channel that highlights and celebrates the beauty of life. If you are new to this channel, consider subscribing. Click the subscribe button at yung bell notification na katabi naman ito para ma-notified kayo moving forward sa mga upcoming uploads ko. If you're using your social media like Twitter, Facebook, and Instagram, follow nyo na rin yan kasi nga nag-update din ako doon. And visit my blog, it's www.ilovetansyong.com for articles about my travel, lifestyle, and anything goes. Nagsusulat din ako doon. In this video, sobrang excited ako na i-share itong plant na nabili ko sa kapitbahay ko dito sa tinirhan ko dahil sobrang appropriate siya sa lifestyle ko in the recent past nung na-lockdown na. Kung napansin nyo sa mga old videos ko guys, more on plants yung mga sinishare ko. Not because na dahil hype siya or dahil sa kasikatan siya or dahil nagkaroon ng plantito-plantita concept due to this lockdown. Hindi po. This was actually started when I created this workspace and then nabanggit ko na ano kayang pwedeng ilagay dito sa aking workspace na bago kong ginawa dahil nga naka-work from home ako. And then you guys suggested na magkaroon ako ng plant dyan lang sa corner dyan. So it just so happened na when I bought one piece of snake plant, sunod-sunod na siya at sobrang addicting talaga ang magkaroon ng plant sa loob ng bahay. So refreshing, nakakatanggal ng stress. And then I just realized na sobrang dami na pala nila. Ayan sila guys, oh. Sobrang dami nila dyan sa gilid at saka meron din ako dito sa baba, which is I'm going to create another video about it, plant tour ng mga plants ko dahil nga hindi pa sila kumpleto, may mga paparating pa sila galing sa mga probinsya. Nagkukolekt talaga ako ng mga plants guys dahil nga sobrang fulfilling yung nararamdaman ko na nakikita ko sila na sobrang healthy and at the same time naalagaan ko. It's a mutual or symbiotic relationship, not just scientifically but yung mindset ko sobrang refreshing talaga na makakita ng green. Meron kaming group sa Facebook sa tinirhan ko sa condo na to, sa establishment na to. So may nag-post doon na isang unit owners na meron daw silang binibenta na bonsai, and then when I saw the picture I was stumbled upon dahil sobrang ganda niya talaga, and then pang indoor din daw siya. So hindi ako familiar sa plant na to dahil ang alam ko lang mga snake plant, mga ganon, which is sikat siya online na mga binibenta, pero ito talaga hindi ko alam. So sobrang malaking adjustment sa akin kung ano yung care tips niya, kung ano yung mga proper watering schedule and all that. So nagtatanong-tanong muna ako doon sa seller, at the same time nag-google ako, and I just found out that this bonsai, hindi pala talaga siya bonsai talaga. Alam mo yung kahoy talaga na pinaka-hardwood, hindi siya. This is, scientific name is Copaea hysopifolia or known as Mexican heather, false heather, Hawaiian heather, or elfin hub. So medyo Latin ito dahil galing ito sa Mexico, sa Hawaii, Guatemala, more on western Latin country siya galing. Pero hindi ko alam kung paano nakarating to sa Philippines dahil nga yung Hawaii kasi sa Mexico medyo dry sila doon and then at the same time mainit. So I think kaya siya nabuhay sa Philippines dahil nga medyo tropical country, di mga Mexico, yung mga ganyan, Hawaii, medyo maiinit, saka medyo humid. Eto, kaya siya siguro nakarating siya sa Bicol dahil galing ito ng Bicol and I bought it amounting to 380 pesos. Door to door na din siya, all the way from Bicol talaga. Maganda siya dahil kung titingnan mo talaga siya, sobrang, nung pinost ko nga to sa social media ko, ang daming nag-comment, ang daming nag-like, ang ganda ng plant mo. Hindi nila in-admire yung mga iba kong plants. Dito talaga sila kasi nga, napaka-capturing. Alam nyo naman guys na kung nag-bonsai tayo ng isang kahoy, alam nyo na sa Japan, pag nag-bonsai tayo para magkaroon ng perfect bonsai talaga, it takes years talaga, parang 10 years, dekada pa bago mag-form talaga ang bonsai. Pero nagtaka ako, sabi ko, bakit nagkaroon ng bonsai ganyan? Tapos ang mura-mura, 380 pesos lang. So nung tuningnan ko pala siya, isa para siyang herbs or mga stem, diniscipline siya or parang minold siya para magmukhang kahoy using yung alambre. Maganda yung pagkakagawa niya, pero may mga napansin lang ako na may mga nababaling mga stem dahil nga siguro pagkakabend niya, nababali siya. Nung dumating sa akin to, sobrang fresh, mamasa-masa pa, at sobrang daming flowers. And then, in the latter part, medyo may mga nalalaglag na dahon siya. Dapat talaga nakalublob siya sa tubig, moist talaga, talagang spray
dry, dapat yung humidity niya sobrang intense, sobrang as in, kung ano yung care mo doon sa snake plant na talagang pinabayaan mo siya, sobrang dry, kabaligtaran, as in, extremely kabaligtaran. Dapat, ang ginagawa ko dito, binabasa ko talaga siya ng todo-todo. And then, after 1 week na to sa akin guys, may mga kunting nalalaglag na mga dahon. I think part of cycle na siguro kasi may mga suloy din siya na tumutubo. Tiningnan ko yung mga patay na dahon at talagang pinuntahan ko sila doon saan nagpunta talaga. May mga stem pala na balik due to forcing para maging, alam mo yun, para magaganon-ganon siya, para magiging kahoy-kahoy siyang ganyan. Originally, nung binili ko to, semento lang na parang pot, clay, bato, or parang semento lang siya, doon lang siya nakalagay. And then may mga nakalagay siyang mga moss or algae diyan sa taas, parang magiging visually pleasant siya or aesthetically tingnan. Hindi siya pwedeng ilagay sa isang plastic lang na may nakababad na tubig. Sabi ko, dapat talaga lubog na tubig. And so I decided na lagyan siya ng mangkok. So mangkok lang to guys, nagmukha lang siyang vase, pero ito yung mangkok talaga na pinagkakainan ko talaga. So nilagay ko siya dyan and then nilagyan ko siya ng tubig. So on the first 3 days, ang nilagay ko na tubig ay galing sa gripo lang talaga na parang filtered siya. Ay intense na natin itudo kasi naka-aircon din naman ako guys, and then sobrang dry dito, walang humid kasi nga aircon. So ang ginagawa ko, ini-sprayhan ko siya nito. So hindi pa ako nakontento, nilagay ko sa ref yung ganito para sobrang lamig, and then ini-spray ko siya every hour, or pag halimbawa naman pagising ko, nilalagyan ko siya mismo, talagang alam mo yung galing talaga sa ref, talaga sobrang malamig-lamig pa, talagang nilalagyan ko siya dyan. And then ayun, sobrang healthy, ang lalaki ng mga dahon. At yung unang batch kasi nito, yung pagdating nito, sobrang daming bulaklak nito. Pero ngayon wala na. Pero may mga sumusulpot-sulpot na bulaklak. So feeling ko happy naman siya sa akin talaga ng the way I take care sa kanya. Alam nyo naman, sobrang overwatering kaya nga nag-fungus yung mga ibang snake plant ko dahil talaga sobrang alaga hanggang sa na-drone sila at nagkaroon ng fungus root rot dahil sa overwatering. So parang na-divert yung attention ko sa sobrang extreme overwatering. Sa kanya ko napunta. Kaya natuwa naman siya. Pero tingnan mo, pag ginaganyan-ganan ko siya, mamasa-masa siya, kaya yung mga ugat-ugat niya talagang basang-basa. Isang batch to na pinadala dito sa city from Bicol to Mandaluyong. Sobrang daming kumuha. Parang may mga unit dito na kumukuha, and then feedbackan ako nung seller. Girl, yung iba na dry, na kalbo, talagang nakalbo ito, na dry, namatay. Alam mo yung gano'n, sabi ko, hala, bakit sa akin sobrang green na green? Parang sabi naman niya green thumb daw ako. Pero hindi ako naniwala kasi na mayroon akong green thumb. Naniwala ako the way you take care your plants. Parang isipin kasi natin na hindi lang siya ornament. It's a living thing na hindi lang siya pwede neglect sa gilid. Dahil nga porket maganda siya tingnan, ini-neglect mo lang siya, i-water mo lang siya once in a while. So I treat them as a living thing kasi nga bio nga siya, diba? So ibig sabihin kasama siya sa biology, kaya nga siya may merong kingdom plantae. So kung ano yung buhay na hinahanap natin, yun din yun sila. It just so happen na talagang stationary lang sila, nandyan lang sila sa gilid. So ang nakakatuwa kasi dito, as in uhaw na uhaw sila. Like after 2 hours, natutuyo na tong tubig na to, bumababa siya, and then nilalagyan ko ulit siya ng yellow or di naman kaya iced water. Nilalagyan ko siya dito talaga galing sa ref. Nakakatuwa nga pag halimbawa nagtatrabaho ako sa gabi, nilagay ko siya sa gilid dito sa gilid ng table habang nagtatrabaho ako. Nga siguro after, kasi di ba lunch, 4 hours ang trabaho ko, then pag after lunch, pag lingon kong ganun, tuyo na siya, bumababa talaga yung tubig, so nilalagyan ko naman siya ng tubig. So talagang dapat siya talaga alagaan. Kaya nga nagtaka ako, hindi naman sa pagmamayabang dahil sa mga kabatch ko na kumuha, kasi yung sa kanila talagang nakalbo, namatay, tumigang, alam mo yung ganun talaga, nagkaroon ng mga dryness. Sa akin naman, nagkaroon ng patay na dahon, like in this example, o talagang nalalaglag sila, ganyan. Pero hindi pa rin, hopeful pa rin ako dahil nga may mga bagong suloy, lalo na tong part na to, sobrang ang lalaki ng mga dahon. Hindi ganito to. Nung kinuha ko to, ang liliit na mga dahon, ngayon talagang, alam mo yung sobrang, alam mo yung parang antitigas sa mga dahon, alam talagang merong tubig talaga. So, hindi ko siya binase doon sa mga na-search ko how the way they care, kasi nga sobrang limited lang ang resources online about this plant. Wala nga sa YouTube eh. Meron sa YouTube pero Mexicano, mga Latin, Spanish yung mga nag-i-instruct, wala sa Philippines. So,
sobrang proud ako dahil nga siguro pag sinearch mo to sa YouTube, ito yung unang lalabas sa Philippines dahil nga wala akong nakikitang may nag-alaga nito na YouTuber or nag-upload sa YouTube na Filipino. Wala. As in so far, nagsisearch ako kasi nga sabi ko, ano ba to? Ano bang way of care? Ganun. Wala akong nakita. Ang nakikita ko lang talaga mga Mexicano, Latina na nag-i-instruction how, mga care tips na ganyan. Hindi ko naman maintindihan kasi mga Latina eh. So sabi ko, ang hirap naman ito. Tapos pag sinearch ko siya sa Wikipedia, Google, kukunti lang din ang resources. Kaya ko siya sinearch dahil nagtaka ako. Sabi ko, paano ginawang bonsai? Pwede pala siya na grass siya eh, herb siya eh. May mga stem siya eh. Kumbaga, ganyan siya kaliit na lumalaki siya ng 60 cm. Parang mga 24 inches ang kanyang laki pag ilagay mo siya sa pot. Then, namumulaklak siya ng violet, merong white, and then yung foliage niya ay sobrang maliliit, ganyan. So, umaabot siya ng mga 2 ruler ang taas niya. So, feeling ko, kinat, tapos pinagsama-sama yung stem, iniwanan na lang ng kukunting dahon sa taas, at finors na magiging bonsai. So, kasi nga, ano naman siya, trainable naman yung stem kasi nabibend siya. It's just so happen na pag extreme yung bend, nababali. Nakikita ko may mga bali dito. O, ayan o. Siguro, yun yung mga namamatay na mga dahon. Pero yung iba, sobrang healthy. And then, sobrang happy ako sa kanila dahil namumulaklak siya ng tuloy-tuloy na nasa loob siya. So, hindi ko siya ipinaarawan. Talagang walang araw. Talagang yung ano lang, lampshade lang paggabi. And then, yung ilaw dito sa loob. Minsan, binubuksan ko yung bintana. Pag galito, tulad dito, nagbablog ako. Pero wala talaga siyang total indoor talaga siya. Pero pag tiningnan mo siya sa mga pot talaga na normal, iba yung itsura niya, parang ganun-ganun siya. Tapos talagang kailangan niya ng araw. Pero sa akin, hindi na siya, sabi ko, hindi ko siya pwedeng ibilad sa araw dahil nga ice water, aircon, nagdadahon siya ng sobrang-sobra at namumulaklak, pati yung ugat bumababa, lumalabas, at namamasa talaga yung tubig, pati yung moss na nilagay nila sa taas. Talagang mararamdaman mo na uhaw talaga siya. Kasi nga, yung tubig pag bumababa dito, mamasa-masa yung tubig. Talagang alam yung sinisip-sip niya talaga. And then hindi ako nalalantahan. Merong mga malalanta siguro dito, pero ayan o. Nasasad talaga ako pag nalalanta guys, kinakabahan-kabahan ako, which is hindi naman it fits the purpose of having a plant. Kaya ka nga nag-plant para mawala yung stress mo, maging refreshing. Pero pag nalanta siya, Diyos ko, nakaka-stress dahil nga buti kung pinulot mo lang siya sa gilid, eh talagang pinagastusan mo siya, dumaan pa siya ng logistic, alam mo yung delivery, mga ganon. Hindi lang naman sa plant ko na to, pati sa mga iba kong plant na mga nandoon. Yan, nalulungkot ako, na-stress ako kapag namamatay sila. Pero talaga sabi ko, ay bahala ka pag nag-inarte ka talaga sa akin, mamamatay ka talaga dyan. Ganun lang naman. Pero parang as much as possible, yun lang naman ang way ng care ko. Kung may mga nanonood about this, lalo na dito sa Urban Deca na tinitirhan ko, marami kasi kumukuha nito, and then may mga nalalantahan talaga sila so tahimik lang ako. Sabi ko, ay gagawa na nga lang ako ng video about care tip. Tulad nito, tuloy-tuloy lang yung pag-aano ko pag naka-aircon tayo, tapos ini-sprayhan ko siya para maging moist at saka yung humid, ganyan. Pero pag ini-sprayhan ko sila, nilalayo ko sa plant, sa mga snake plant, dahil ang snake plant is parang gusto naman nila dry, mga galon, kasi disyerto naman yung sa kanila dyan. Pero kaya hindi ko tinatabi kapag nag-spray kasi bawal mabasa sila kasi nga mabubulok pag mababasa. Ito naman, pag nabasa, tumitingkad, alam mo yun, gumaganda yung mga, so yan, tuloy-tuloy ko lang siya, ginagawa ko lang to ng every 2 hours para hindi matuyo ang kanyang stem. Parang hindi to po pwede kapag parati kang umaalis ng bahay kasi nga bababaran mo lang siya ng tubig. Pwede naman siya, bababaran mo lang ng tubig. Kaso nga lang, yung pag-maintain ng moist, ganyan, syempre maarte-arte to eh. Yung gusto niyang planta to ay, yung pansin mo talaga ay nasa kanya lang. Parang ganun. So, yun lang guys. Sinishare ko lang sa inyo tong video na to para at least alam nyo kung ano yung plant ko na to. Dahil sobrang daming nagtanong sa akin kung ano daw to, bakit parang ang ganda, parang, kaya nga ito yung kauna-unahang plant na finisure ko dito sa vlog ko na to bago ako magkaroon ng plant tour or anything, para kasi isa-isahin ko to lahat ng mga plant dito, i-feature ko sa mga vlog na to para at least makakuha kayo ng idea kung ano yung mga appropriate plant para sa indoor, lalo na kapag micro living, ganyan, or nasa condo kayo nakatira na low to no light talaga, since sobrang
indirect sunlight pero hindi pa tuloy-tuloy dahil isasara mo yung kurtina mo dahil matutulog ka. Yung mga ganong plant na kayang makaka-thrive sa mga ganon. So, ibibigay ko sa inyo yung mga ganyang content in moving forward. Isa-isahin ko lang kasi nga ito yung una ko talagang sabi ko i-feature talaga dahil alam kong maraming na matutuwa talaga dito sa plant na to dahil nung pinost ko lang to sa social media ko, sobrang ang daming nag-like, nag-comment, nagtanong, talagang nagmura pa yung iba. Shit, ang ganda ng plant. Parang nasabi ko, sige go, unahin na muna natin tong i-feature yung plant na to para at least alam niyo kung idea kung ano to. Hindi talaga to yung normal na plant na nabibili-bili mo lang sa mga garden dyan sa shop. Hindi kasi nga, bihira lang. Kaya ginrab ko na siya kasi sobrang aesthetic pa lang, girl. Oh, ipagmamayabang mo talaga. Diba? Kaya mo ipagmayabang yung plant na to. Alam mo yung ganun. Pero, kapalit ng pagmamayabang mo sa plant na to ay katakot-takot naman na pag-alaga dahil sobrang arte niya talaga. Pero, nababalance naman niya kung ano yung gusto ng mga snake plant ko na sobrang neglect naman ang gusto nila. Dito naman, sobrang focus sa kanya. Kaya nababalance ko dahil nung una, nung wala pa to, sa kanila ko napupunta yung attention ko. Parang, oh my God, na-overwater na pala sila. Parang ganun. At least dito na ako nag-alaga sa kanya. And then at the same time, parang this plant gives me joy. Every time na nakatitig na lang ako sa kanya all the time, sabi ko, my God, ang ganda niya. Meron ditong mga kulay dilaw, ganyan. Inoferan ako na may kulay dilaw, pero sabi ko, tama na, pass na muna kasi tama na tong isa kasi parang extreme na kapag dalawa, di ba? Parang tama na to. So, yun. Kung gusto niyo umorder sa plant na to, guys, I'll put the link down in the description below. Hindi to sponsored, pero at least alam nyo, kung gusto niyo bumili, go na kayo. At least nakakuha kayo ng idea kung ano yung type of care na ilalagay nyo sa kanya dahil sobrang arte talaga nito. Pero, may karapatan naman siya mag-inarte, girl. Kasi tingnan mo naman, di ba? Mistisa, maganda, o di ba? Naka-aircon, pangmayaman ang kanyang lifestyle, o di ba? Tingnan mo, wala na nga akong makain eh. Pinag ko ito, igigisa ko na to kapag igigisa ko na to pag wala na akong ulam eh. Kasi nag-inarte talaga siya, di ba? Para siyang living things talaga na alam mo ipaparamdam niya talaga sa iyo na uhaw siya dahil nga bumababa talaga yung tubig. Tingnan mo, bumababa na siya. So hindi naman siya lily or pang swamp na type of herbs or plant. Hindi naman, pero talagang natuwa lang talaga siya sa mga malalamig. Thank you so much for watching, guys. Sana nagustuhan niyo tong video na to at kung nagustuhan niyo tong ganitong mga topic, i-click niyo lang yung like at saka i-comment niyo na rin below kung ano yung mga gusto niyo mga plant na i-feature ko in the next episode ng ating vlog na ating pag-uusapan kasi nga sobrang certified plantito-plantita na ako talaga. Sobrang, alam mo yun, hindi lang dahil sa kasikatan ngayon dahil lockdown, pero nagsimula lang ako sa isa. Hindi ko alam na may ganun palang way of living na mahilig sa plant. Parang nagkaroon lang ako ng isa, sunod-sunod na lahat. Parang ganun, di ba? So, parang dumadami sila ng dumadami. Kasi it's so addicting. Mag-collect ng mga ganyan talaga. At least, meron kang ma-divert yung attention mo dahil nga sa post-traumatic depression na naranasan natin anxiety due to pandemic, yung mga worried natin, at least ma-divert. Just do all the necessary action para ma-divert yung attention natin sa ating challenging na situation ngayon. So, kung meron naman siya, medyo 380 naman ang kanyang price, and then kung ang 380 ay namamahalan ka, edi wag mo nang bilhin. Pero kung ang 380 is worth it para makapaligaya sa'yo and then ma-divert yung attention mo, then go ahead and buy this plant kasi this is worth it for the 380 pesos. So yun, at yung way of parang care mo sa kanya, binabalik din niya sa akin through joy while I'm staring at this kind of living thing na parang, oh my God, green na green, parang habang nagtatype-type ako ganyan, habang nagtatrabaho ako, stress, paglilingon lang ako ganyan sa akin, parang nawawala yung stress ko, parang ganon. So, sana nag-enjoy kayo sa video na to, guys. Once again, this has been Jonathan Urbuda saying, keep smiling because life is worth celebrating for. Kita-kita tayo sa ating next vlog. Bye!